Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag kita with evidence. Naku, sumabog sa galit ni Senator Marcoleta at nag-walk out dapat sana sa Senate Hearing Blue Ribbon Committee sa araw na ito. Nagkasagutan sina ni Senator Ping Lacson at sina Senator Marcoleta kasi kunesyon ni Senator Marcoleta yung mga pahayag ni Lacson sa bilyonaryo, I think so, na isang interview ni Lacson kung saan mas pinapanigan ni Lacson si Bryce Hernandez kumpara sa mga diskaya. Sabi naman ni Marcoleta, ano ka, chairman ka ng Blue Ribbon Committee. Dapat hindi sana ka magbibigay ng opinion. Pero sabi ni Lacson, this is my perspective. Nako kabibig. Tama ba yan maglabas ng perspective o opinion ang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Well, in fact, under investigation pa ang lahat ng ito. Nako, mas pinaliwalaan ni Lacson si Bryce Hernandez kumpara sa mga diskaya na maraming politiko ang nilaglag na mga diskaya. At take note, itong mga politikong ito hindi pa naiimbestigahan. Mas inuna ni Lacson itong si Villanueva, Estrada, ngayon may Revilla na sa Senado. Dapat sana patas lahat, mga congressman, mga senador. Kaya ang sabi ng mga netizen, para yatang nagbago ang script. Patungo na sana tayo sa mga laglagan ng pangalang politiko. Parang mas nakatuon ngayon sa mga senador, sa minority bloc. Anako, ito kabibig ang video kung saan galit na galit si Senator Marcoleta at gusto na sanang mag-walk out. Buti na lang napigilan ni Soto. Ito kabibig, manood tayo. Ito na. Nasaan ba yun? Wait muna kabibig. Wait muna ha. Wait muna kabibig. Hanapin ko muna yun. Ako. Nalerke ito Nagbalik sa nangyari dito. Ay nako kabibig. Pero for me kabibig ha, tama ba itong ginawa ni Lacson na nagsumagot sa mga interview sa media? Sabi nga ni Marcoleta, bilis mong mag-speculate, ang bilis mong magbigay ng conclusion. Ito na. Ito talaga kabibig. Share ko sa inyo. Ito nangyari. Proceedings, if you will not allow me to raise this point, I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Tingnan mo. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Yan. Aalis na si Marcoleta kabibig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Ako po na ako po ay bilang kasagot ng maraming tayo mga nakakalang araw. Itong maproteksyonan ang konstitusyon na aking mahal sa 30 taon. Subalit, itong mga nakakaraw, ako po ay nakapag-isip. Yan mga kabibig. Ito talaga po sa investigasyon na ito. Malapit sa nang mag-walk out ng Marcoleta, Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay bilang kasagot ng maraming tayo mga nakakalang araw. Itong maproteksyonan ang konstitusyon na aking mahal sa 30 taon. Subalit, Yan kabibig. Ito yung I pagsahod will mo. question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me to raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Yan. I will question. Yan sana. Mangyayari sana itong walk out ni Marcoleta. Yan. At least, napigilan na photo na ito. Baka bibig. tinatanggap ko po na ako po ay bilang kasagot ng maraming tayo mga nakakalang Sabi ng mga netizen, Marcoleta yan, matapang, matalino. Pag nasa tama ka talaga, magagalit ka talaga sa mga tulongges na kasama mo sa hearing. Matalino si Senator Marcoleta, magalit na kayo ng lahat kasi meron siyang paninindigan. Tandaan nyo yan. Si Soto habang tumata na Senado, lalong nagiging walang kwenta.
Halatado naman itong si Soto at Lacson. Pinagtatakpan mo si Romualdez sa Zaldico. Ipaglaban mo kaming mga lahat, Senator Marcoleta. Tama si Marcoleta, dapat sana nag-walk out na siya. Namumula na si Secretary Remulla, di mo kaya Senator Marcoleta. O ayan, ililigaw na nila ang investigasyon. Hindi lang mapapasunod si Marcoleta sa ganyang sistema. Ito. So yun mga kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen na munti ka na sanang mag-walk out si Senator Marcoleta mga kabibig. Opo, kailangan talagang mamalaman. Ito ha, dito pala sila nagkabangayan mga kabibig na kung saan kunesyon ni Senator Lacson, Senator Marcoleta, yung testimonya ni Lacson, ito si Lacson nagpa-interview pa naman. Oy, di ba? Ito. Need tayo. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with us. You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Mr. Chair, we are still investigating. Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Mr. Chair, we are still investigating. Pinasuspend ni Lacson kasi ayaw niya napakinggan si Marcoleta. Ito ang kasunod kabibig sa nangyari. Ito yung kasunod na kung saan nagsagutan si Marcoleta at si Lacson. At yun ang nag-udyok kay Marcoleta na sana ay mag-walk out. Buti na lang talaga na pinigilan siya ni Soto. Ito na. Judge, do not judge. No, ang importante dito is the objectivity. Sinasabi ko na tayo. Are you trying to steal the show? No. Oh, are you trying to steal the show? Wala. Ano to? Senate hearing? Show ito? Palabas to? Lacson? Are you trying to steal the show from me? Hala ka mga kabibig, parang iba yata ang timpla ni Lacson na. Si Marcoleta gusto lang niya na i-correct si Lacson. Gusto niyang magsalita hinggil sa reaction or perspective ni Lacson na hindi tama. Chairman ka ng Blue Ribbon Committee tapos maririnig namin na meron ka ng prejudice, meron ka ng conclusion na mas papanigan mo si Bryce kumpara sa mga Diskaya. Hindi maganda yon. Dapat sana hindi ka nagpa-interview sa media. Tapos sabihan mo si Marcoleta, are you trying to steal the show from me? Hala ka! So it means umupo ka dyan na naging committee chairman ka is for the show? Paipalan, palabas lang pala ang Senate hearing, scripted lang pa. So tama ang mga sinasabi ng tao, scripted lang ito. Kasi nakakabuisit pag sinabi mo, are you trying to steal the show from me? Hala ka, mga kabibig, ano ang iyong, ito pang si, tinan mo si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, ang mukha. Parang, are you okay? Grabe. Hindi nyo kaya si Marcoleta. Hindi nyo kaya talaga. I am raising prejudicial question. I am sinasabi ko to prevent the proceeding. Mr. Chair, sinabi ko sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Saan huwag kayong magbibigay ng opinion?
Tama. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Hindi sana hindi ka nagpa-interview. Hindi sana hindi ka nagbigay ng sagot. Kasi, maging fair. Diba? I mean, naging unfair. Para yata ang sabi ng tao, useless na pa yung Diskaya. Diba? You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ano yung Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Correct. Prejudge. Mr. President, we are still in the process of investigation. Correct. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Iklaro Ano niya na po. i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resolved. Ang bastos ni Lacson. Nag-explain pa nga si Marcoleta tapos session is resumed. Grabe, bastos. Isa lang kanta na yutusin. Ala, ang bastos ni Lacson. Ala ka, grabe. Kaya pala, gusto ni Marcoleta na umalis na lang kasi mag-object talaga siya. Tapos hindi siya pinapakinggan, hindi siya binigyan ng oras to explain. O eto si Lacson, hindi pinakinggan si Marcoleta, session resume. Deadma. Kasi, alam nyo, tama si Marcoleta. Hindi nyo makokontrol si Marcoleta. May panindigan at matapang si Marcoleta. Tapos ngayon, gusto nyo siraan si Marcoleta. Sabi yung pa-epal, are you trying to steal the show from me? O ano to, palabas? Palabas ba ito mga nangyayari ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee? Oh my goodness, mga kabibig. So ano ang yung reaction dito? Parang, wow, saan to papupunta? So baka later on, may isang witness dyan. Tapos, magsasalita at tapos ididiin si Marcoleta na hakuha ng flood control projects. Diba, mga kabibig? Tingnan nyo na ang flow. Tapos si Lacson ayaw pakinggan si Marcoleta. Binalda. Wow! Yan kabibig. Yan ang sinasabi natin. Yung iba ka, nadala kayo sa mga sinasabi ni Lacson na meron akong listahan ng mga congressman na involved sa, nasa na yun ang listahan ni Lacson? Padrama lang pala yun. Sana, nung umupo si Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee as chairman, sinimulan niya, iniyagyan niya lahat. Binulga niya lahat yung mga nasa listahan niya. Sabi ng iba, scripted lang talaga yun. Para makuha niya ang Blue Ribbon chairmanship, kailangan niya magpalakas sa tao. Pero ngayon, nasa na yung listahan? Wala na. Sabi ng iba, pinatatakpan talaga yung si Zaldico at Martin Romualdez at ibang kongresista. Yun kabibig. Pero si Marcoleta ayaw niya eh. Gusto niyo na maglabasan ng baho, ilabas natin. At ang pinopoint out ni Marcoleta, sana hindi ka na nagpa-interview kasi nagmumukhang unfair ka. Nagmumukhang unfair ka sa mga Diskaya na mga Diskaya willing magbigay ng listahan at mga pangalan ng politiko. Pero hindi nyo ino-honor. Mas ino-honor nyo si Bryce Hernandez. So paano na yung affidavit ng mga Diskaya? Neglect na lang yun kasi maraming congressman na involved doon. So yun ang mga iniisip ng mga tao ngayon na parang inaiba yata ang tutunguhan ng Blue Ribbon Committee. Parang wala itong katapusan or useless na lang ito. Sabi ng mga netizens. So yun lang po mga kabibig ang ating latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.